talagang pag sa online lang, siguro yung trip nila. So, ang ibig sabihin nun, hayaan na lang, no? Pwede pa hayaan na lang natin yun. Sa ibang mga ano. Yun po palang gusto ko din sabihin, Mr. Chair. Ito na nga, Franz Castro napahiya matapos harap-harapang sinupalpal ng isang resource person. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Nagmukhang ang tanga itong si Franz Castro matapos umalma sa mga taong nang babash umano sa kanya sa Facebook. Resource person, sinupalpal si Castro at pinangaralan na pwede umanong i-off ang kanyang comment section. Castro natameme sa kahihiyan. Narito ang buong detalye. The next interpolate, no? He will give his letter to Congresswoman. Okay, Congressman Franz Castro is recognized. Thank you, Mr. Chair. Siguro first lang, Mr. Chair, for the interest siguro of the committee of the TRICOM, yun po palang mga pinatatawag natin, Mr. Chair, na mga vloggers, they went na to Supreme Court pala, no? So, merong press release si Harry Roque na nagpunta na po sila sa Supreme Court. At nag-appeal sila or nag-file sila ng petition for certiorari and prohibition today. So, February 4. Ito po, Mr. Chair, yung for the information lang po ng ating committee. So, Rose Beatrix Cruz Angeles, Mark Anthony Lopez, Ernesto Abines, Ethel Pineda Garcia, Crisette Laureta Chu, Jonathan Morales, Lorraine Marie Badoy Partosa, Aaron Pineda, Nelson Yu Guzmanos, Elizabeth Joy Cruz, Suzanne Batalya, Kister Jantan, George Paglinawan. So, yun po, Mr. Chair, no, nasa Supreme Court sila, nag-file daw po sila ng certiorari at sinasabi nila na yung ginagawa daw natin ay unconstitutional. Okay. Representative Castro, yung information mo, kailan sila nag-file? Ngayon lang? Ngayon lang po, Mr. Chair. Ito, based, Mr. Chair, doon sa press release ni Attorney Harry Roque. Okay, thank you. Okay, you can proceed with your interpolation. Okay. So, Mr. Chair, ito tanong ko po sa DOJ. Mr. Chair, sino po yung dinamanda? Quadcom or TRICOM? Yung committee, Mr. Chair, yung TRICOM. Yung TRICOM, nag-file sila ng certiorari, motion for certiorari. Okay. Yeah, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Ito po, no, yung tungkol po doon sa, yung red tagging po, Mr. Chair, meron na dyang mga jurisprudence, ang Supreme Court, meron na rin sa mababang korte, etc. So, nagpapatuloy pa rin po ng mga red tagging, Mr. Chair. So, we consider it, yung red tagging, hindi lang po yan, fake news, threat din po yan sa buhay ng mga taong nire-red tag. Mga aktivista, mga pangkaraniwang farmers, mga workers, etc. So, dito pa sa DOJ, Mr. Chair, so, paano ba natin tinitignan yun, Mr. Chair, no? Lalong-lalo na, Mr. Chair, kung ang nagpo-propagate ng red tagging ay mga members or mga employees ng government like the military or PNP, DOJ. Mr. Chair. Yeah. The DOJ, Mr. Chair. Asking the DOJ representative. Yeah. Please reply, DOJ. Hello, good afternoon. Yes, sir. Thank you, Mr. Chair, and the distinguished Congressman, Honorable Castro. Your Honors, as I have represented a while ago,
I am appearing as OIC Director for the Office of Cybercrime. With respect to those matters po, Your Honor, I believe that falls within the different office of the DOJ, which is particularly, it can be with the Office of the Secretary or the National Prosecution Service. So I believe that there was no representative from the NPS which was invited for today's proceedings, Your Honor. And as I said, I cannot comment on that since I am appearing for the Office of Cybercrime in my capacity as the officer in charge, Your Honors. Okay, so meron bang pwede? Kasi ito gumagamit din kasi ito ng mga social media, no? Merong totoong office or merong gumagamit ng fictitious o ng mga fake na account or Facebook account. So paano kaya ang relief ng mga pangkaraniwang tao? Kasi hindi na ako, lagi na ako nare-red tag eh. Mula nung naging aktivista ako, no? Na-red tag na. So, paano po ito, pa kaya ang relief ng ating mga pangkaraniwang mamamayan? Kasi, ito ba ay pasok po doon sa tinatawag nating, tinatawag nating mga cyber libel or whatever. Kasi, pero for disclosure lang po, hindi rin po kasi kami believe na i-criminalize ang libel o kaya ang mga cyber libel dahil napaka thin line, may thin line kasi yung freedom of speech tsaka yung mga kung ano mga opinion. Kaya kami nga meron kaming bill na i-decriminalize talaga ang libel. Pero for the relief po ng pangkaraniwang tao na naging epekto ng red tagging, Mr. Chair, ay namamatay, nata-trump up cases, etc. Yes, Your Honor. Regarding those matters, ma'am, considering that you qualified you premised your statement on the factual background that social media or online platforms are being used also to attack or subject these people on red tagging po. We can, actually the Office of Cybercrime po, without any discrimination to all citizens of the Republic or of our community, we entertain walk-in clients or even phone-in complaints. Kung may mga ganyan pong incident, Your Honor, they can always approach the Office of Cybercrime kung involved po ang online platforms at use of information and communications technology. We can initially take a look into the matter and kung for identification or location purposes or conduct of online investigations, Your Honor. Okay. Ano po masasabi dito ng Cybercrime Division na NBI po? Thank you, Your Honor. So when it comes to the investigation po ng NBI, of course, we could file cases depending on the context of what is posted on the social media platform. There are contexts na maliciously imputation of against private person of a crime, vice, or defect na nakakasira po sa reputation, and there are also malicious imputation that causes that may endanger the public or cause damage to the interest or credit of the state. Doon po sa cyber libel cases po na against a private person, definitely as already discussed a while ago, we cannot file a complaint motu proprio. We have to have a complainant for that dahil ang po dito, party in interest, ang injured party po dito is a personal crime po to. So, I think for the purposes of news or publications that endanger the public order or cause damage to the interest of the state, as law enforcer, it is our bound duty. We are burdened. Ito po yung duty po namin as law enforcers to stand up for the state and file cases in behalf of the state. Okay. Pero if it is a person, no, that reputation damaged a person, marami na namamatay, no, sa mga nare-red tag. So it is a cause of concern pa rin, no, kasi
sa ating sa nangyayari sa society natin at mga bibiktima ay ang mga pangkaraniwang mga mamamayan na nagkikriticize sa government or may ginagawa na nagsasabi ng kung ano man yung mga pwedeng gawin ng government. But anyway, ito po dito po I'm interested po, Mr. Chair, dun sa Press 1 PH, yung mga research nila, no. So, nakikita po natin yung source noong mga behavior ng mga data na nilalabas sa social media. Like, for example, Mr. Chair, pag ako nag-criticize ako ng something, o kaya pag may mga Quadcom, lumitaw ako sa Quadcom, nag-criticize ako sa mga Duterte, etc., alam niyo po, Mr. Chair, ano na yan, sabay-sabay yan, maglalabasan yung mga pare-pareho na mga comment against me. Like, for example, yung mugshot ko, no, doon sa Davao, nilalabas yan. So, ano po yung masasabi niyo doon? So, syempre, tingin niyo po ba merong something like, may mga trolls na bayaran na naggumagawa ng ganun? Based doon sa yung study na tingin ko kaparehas din po noong mga pinisentyo kanina. Mr. Chair, I think sa marami po namin naging findings, no, wala kaming naging finding na may involved na pera. No? So, I'm not at the liberty to say na may binayaran or may nabayaran. Pero, clear po dun sa data na nag-gather namin na yes, simultaneous yung activity. So, siguro around 15 to 20 tweets in 4 minutes, no, from different accounts and same tweets. Ganun yung character po ng activity. And all of this amounted to 1,200 tweets na monitored na namin. So marami pa po kaming hindi pa nahahanap na tweets na lumalabas that follows the same pattern. No, pero when it comes po sa bayaran ideas, wala po kami nakitang ganun so far. Ganun din po ba yung behavior pag TikTok? Kasi may ganun din. Alba, naglabas ka ng content. Tapos, okay naman yung content mo. Tungkol halimbawa sa salary, no, yung content. Pero sabay-sabay na maglalabasan dyan na NPA ka, ganito ka, ganyan, sabay-sabay yan. Pero ang content mo naman ay para sa salary or para sa teacher. So, ano masasabi niyo po dun? Mr. Chair, I think sa labas po na investigation namin, other news agencies and investigative organizations have already observed similar findings. No? Pero from our end po, we have not yet studied that po. Yes po. Last question na lang po, Mr. Chair, sa ating mga vloggers, no? So, do you think po merong something like ang hirap magsalita, no? Kasi freedom of expression ang aking advocacy. So, nahirapan ako ngayon na para mag-regulate, no, ng mga sinasabi. So, I'm sorry. So, ano kaya yung pwedeng, dapat ba maglabas tayo ng parang guidelines lang? So, hindi naman kailangang i-curtail yung opinion or i-curtail yung gustong sabihin. Wag lamang pong siyempre nagmumura o wag lamang pong nag-threat. So, sa mga vloggers po natin, Attorney Ricky, so tingin niyo po ba merong tayong dapat na gawin or i-propose na amendment somewhere in the law para po, syempre, yung ating mga vloggers ay magkaroon naman ng konting alam ko lang, anong tawag doon. So, Attorney Ricky, tsaka pwede rin siguro si Mark at tsaka si Malu. Sir Chair. Thank you po, Mr. Chair. Doon po sa tanong ni Honorable Congresswoman Franz Castro, talaga po naman kasing nagagamit masyado yung freedom of expression. Pero paano naman siya ibabalance doon sa damage sa individuals at sa society? Solayka Lopez, nagpatawag ng rally yung mga DDS dyan sa veterans at saka sa EDSA Shrine. 325 lang, 30 lang ang umattend. Sabi, dagsa ang mga supporters ni VP Sara. Ang nagrarally doon, 30 persons lang. Pero tingnan mo yung nanonood sa vlog ng vlogger na yon. 6,000 ang actual concurrent viewers. Wala akong ganong viewers, ganong kalaki na 6,000, 7,000. So, ano po yun? Trolls yun. At dahil pinapatronize yung mga vloggers na to, ginaganaan silang mag-vlog kasi nagmo-monetize sila.
Hindi yun dahil sa binabayaran. Kumbaga, kumikita po yung vlogging dahil doon sa ganun. So, meron ba tayong, Mr. Chair, meron ba tayong parang, kasi meron din naka-file dito na parang against sa mga troll farms, no? Pwedeng, pagtingnan siguro, no? Kung, Yes po, Mr. okay. So, what about Sir Mark, tsaka si Ma'am Malu. Apo. Mr. Chair, sa akin po medyo iba yung pananaw ko dito. Totoo, meron pong mga troll farms, meron talagang mga operator na ganun po yung ginagawa. Marami din po talaga yun. Pero sa case po ng DDS, marami din naman po sa kanila organic eh. Mga totoong kasi meron po ito po yung naging problema, Mr. Chair. Meron po tayong mga kababayan, naging pastime na po itong pakikipag-away sa kapwa Pilipino sa online. Parang pag may nakita sila na, uy, inaaway si Duterte, o pagtulungan natin to. Kumbaga, yun ang pastime nila, doon sila nanilibang na murahin si ganitong congressman, murahin si ganitong bastusin si presidente, pero lahat po yun online. Pero pag sa personal, hindi naman po sila bastos eh. Kumbaga, hindi naman po nila masasabi yun in person. Yun nga po, hindi nga po naka-attend yung karamihan po sa kanila dito. Pero, yun po ang malungkot na nangyari sa kultura po natin. Dahil po, kumbaga itong culture of hatred sa online, na marami pong Pilipino, uy, si Mark, hindi ko gusto sinasabi nito, sasabihan ko to ng mga masasakit na salita. Parang ganun po sila nagiging masaya eh. At hindi po ito mga bayaran, hindi po ito mga computer, mga totoong Pilipino po ito. Na kapag kaharap mo naman in person, hindi ka naman magawang mamura. Talagang pag sa online lang, siguro yung trip nila. So, ang ibig sabihin nun, hayaan na lang, no? Pwede pa lang natin yun sa ibang mga Yun po palang gusto ko din sabihin, Mr. Chair. Like sa TikTok, pwede pong i-moderate yung mga comments, pwedeng isara. Tapos pwedeng i-approve lang kung ano yung gustong pumasok. Sa mga news outlets po, pwede din po nalang isara yung kanilang mga comment section sa mga Facebook posts. Para po hindi nag-aaway doon sa comment section nila yung mga Pilipino. Kasi po, ang nangyayari, doon po nagbabardagulan, nagkakasakitan, parang sinasabi mo, Mr. Chair, sinasabi ni Mark na meron namang option na pwedeng tanggalin yung yung comment section sa for different posts. Not necessarily na i-curtail din natin yung mga opinion. Tsaka malaking bagay din po yung mga react sa Facebook eh. Kasi po, naging way of bullying din yung haha-react. Kasi po wala namang iba-ibang klase ng reaction pag sa Instagram tsaka sa ibang mga platform eh. Pero sa Facebook, di ba, merong like, merong love, may laugh, merong care, may iba-ibang react. Yung pong haha-react ay nagagamit po pambubuli pag sa isang post. Kahit kunyari, seryoso po yung post ng ninyo o nung lalagyan at bubuhusan nila ng haha-react dahil kalabang kayo nung politiko na kasama po nila. So that becomes a form of bullying din po. So I'm not sure kung open si Facebook na bigyan ng option para alisin yung mga reacts, para like na lang lahat. Kasi pwede naman pong kunyari, yung post nyo, pwede ko namang i-share sa wall ko, tapos magsasalita ako ng contradicting, pero sa wall ko. Hindi po kailangang maging toxic dun po sa comment section. Thank you, Mr. Chair. So, meron po ba si Ma'am Malu? Mr. Chairman, Congresswoman, first, I think in the minimum, we need a code of ethics. Whether you agree with what is in the code of ethics, at least it prescribes a certain behavior for those who would go on a social media page. Second, I think I would suggest to the legislators and the politicians here, Facebook, which is #1 in the Philippines, can actually provide free pulse of the public. You just have to understand the principle of the crowd, the principle of herds. And when you listen, when you post something and you ask reaction from the public, that is free and unfiltered. It is how you receive those comments that may not be to your liking. A focus group discussion would probably cost 500,000. Posting a line or two on a proposal, a bill, and seeking the pulse of the public is free. So,
I guess what am I saying? It can work both ways. For so long as the virality and the engagement is organic, I don't think we need to restrict expression. But in the minimum, let's have a code of ethics. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you po. Ma'am, Thank you, Mr. Mr. Chair. Chair, pwede po magdagdag? Yes. Yan po. Gusto ko din pong idagdag din, pansinin niyo po sa aming mga vloggers, kahit yung mga nasa likod, karamihan po sa amin hindi na po nag-political vlogging sa Facebook. Kasi po ang ginawa po ni Facebook over the last few years, binaba po niya yung algorithm for politics sa platform niya. So pag naglabas ako ng post ng video about politics, hindi po siya kinakalat ni Facebook. So, ang nangyari po sa amin, dahil hindi na kinakalat yung videos namin sa Facebook, lumipat kami sa TikTok, lumipat kami sa YouTube. Ang punto ko po, may kapangyarihan po yung mga platforms para pakontiin yung algorithm, para pakontiin yung views pagdating sa politika, para po hindi ganun katoxic. Kaya yung Facebook po ngayon, hindi po siya ganun katoxic. Kasi binabaan po niya yung pong algorithm for political posts. Lumipat po sa TikTok po ngayon nagbabardagulan yung karamihan po ng mga kababayan po natin. Thank you, Mr. Chair.